ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Natanggapin ko si Jesus na aking Diyos. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Bagong pag-asa ang nakikita. Bagong ligaya ang nadarama. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Upang purihin siya. Okay, good morning at magandang araw po at welcome po sa lahat. Dito po tayo sa ating pagpapatuloy ng ating serye sa Biblical History po mga kapatid. Okay, nawa ay pagpalain tayo ng Panginoon sa umagang ito sa atin pong pagpapatuloy ng ating serye sa Biblical History. Nandito na po tayo sa chapter 13, part 2 po ito. Ngunit bago pa man ang lahat ay nais ko pong welcome at pasalamatan po ang mga nag-like, nag-follow at nagbigay po ng stars sa ating patuloy na Facebook Live at sa mga kapatid natin diyan sa Pilipinas, Australia at iba pang dako ng mundo na kung saan ay nag-follow po sa ating serye. At nais ko pong pasalamatan kayo at pasalamatan din ang Panginoon dahil sa pagkakataong pinagkaloob po sa atin na nandito tayo upang purihin at pasalamatan po siya sa mga kagandang loob ng kanyang pinamala sa bawat isa. Ngayong umaga, ito'y pagpapatuloy po ng ating naiwanan. Last week ay atin pong natunghayan ang God's Promise again. Okay. Dali na nga medyo nagka-problema po ang ating camera. I don't know. Okay lang po ba yung sound natin dyan at saka yung picture? Medyo nagka-problema po yung aking camera. Hello? Okay lang po ba? Medyo maliwanag yung... Okay lang po. Okay. So, okay.
Dito po tayo sa magpapatuloy. Bago po tayo manalangin, akin pong basahin ng ating prayer thought. The privilege granted Abraham and Lot is not denied to us. By showing hospitality to God's children, we too may receive his angels into our dwellings. Even in our day, angels in human form enter the homes of men and are entertained by them. And Christians who lived in the light of God's countenance are always accompanied by unseen angels. And these holy beings leave behind them a blessing in our homes. So ito po yung pagpapala na matatanggap po ng mga taong kung saan ay tumatanggap din ng mga strangers sometimes, na kung saan isang pribileyo para po kay Abraham at Lot, na kung saan ay hindi din po lingid sa ating kaalaman yung kasaysayan po ni Abraham at ni Lot. At sa pamagitan nga po ng pagpakita ang pagiging mabuting pakikitungo sa mga anak ng Diyos, tayo ay maaring makatanggap ng kanyang mga anghel sa ating mga tirahan. So yan po yung isa sa mga pagpapala na kung saan ay pag tumanggap po tayo ng bisita, sometimes these are things that happens. Kahit na sa ating panahon, ang mga anghel sa anyo ng tao ay pumapasok sa mga tahanan ng mga kalalakihan at naaaliw sa kanila. At ang mga Kristiyano ay naninirahan sa ilaw ng mukha ng Diyos ay palaging sinamahan ng mga hindi nakikitang mga anghel. At ang mga banal na nilalang na ito ay nag-iiwan sa kanila ng isang pagpapala sa ating mga tahanan. So yun po ang kabutihan po pag tayo po ay nagbigay o tumatanggap ng mga minsan ay estranghero sa atin, ngunit ay yung ating pakitungo po sa ating kapwa ay isang magandang ugali ng Kristiyano. Okay, sa ating pagpapatuloy, tayo po ay maniklod at manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa umagang ito, lubos ang aming pagpapasalamat dahil kami inyong ginising at muli ay nandito po kami upang tunghayan ang inyong kagandahang loob. Katulad po sa karanasan ni Abraham at ni Lot, na kung saan ay kayo po ang siyang nagbibigay ng kaparaanan para maligtas at magkaroon ng buhay na free from any danger. Kaya nga po aming pag-aralan sa umagang ito ang karanasan po ni Abraham at ni Lot, kung saan kayo po ay naggawa ng kaparaanan para maging instrumento sa bawat isa sa kaligtasan, physical man o spiritual. Salamat Panginoon sa pagkakataong ito namin pong mapag-aralan ng inyong mga salita. Ito po ay aming inaasahan na mangyari dahil lamang po sa manamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay. Now, dito po sa pagpapatuloy, atin pong tingnan ang at basahin po ang Genesis chapter 13. Nabasa na po natin yung verses 1 to 9 last week. Ngayon po ay ating mapag-aralan at tingnan po kung ano ang nasasaad po dito sa chapter 13 verses 10 to 13. Kaya kung mayroon po kayong Biblia, ay atin pong basahin ito. Okay, Genesis 13 verses 10 to 13.
Okay lang ba sa iyo dyan, Sister Veronica, ang pagbasa or okay? Ano po yun, brother? Genesis chapter 13 verses 10 to 13. 10? Okay po, wait lang. Chapter 13 verses 10 to 13. Sabi po rito, inilibot ni Lot ang kanyang paningin at natanaw niya ang buong libis ng Jordan na pawang natutubigang mabuti gaya ng halamanan ng Panginoon. Gaya ng lupain ng Ehipto sa gawin ng Sor, ito ay bago winasak ng Panginoon ang Sodoma at Gomora. Kaya't pinili ni Lot para sa kanya ang buong libis ng Jordan at si Lot ay naglakbay sa silangan at sila'y kapwa naghiwalay. Nanirahan si Abram sa lupain ng Kanaan at si Lot ay nanirahan sa mga bayan ng libis at inilipat ang kanyang tolda hanggang sa Sodoma. Ang mga tao nga sa Sodoma ay napakasama at makasalanan sa harap ng Panginoon. Okay. So, atin pong mapapansin po rito na kung saan ay sa ating naiwanan na pag-aaral last week ay bagamat mayroon pong pribilehiyo si Abraham na siya ang unang magpili ng na pinangako ng Panginoon. Ngunit hindi ganun ang nangyari, ano? Hinayaan niyang si Lot ang magpili ng lugar na kung saan kung ano pong mapipili niya. So, dito po ay pinili talaga ni Lot yung napakagandang lugar. Ano po? At nakita nga po yung libis na yan ay talagang sagana at siyempre pag makita mo yung lugar na maganda like a garden of the Lord, ay talagang yun po ang pinili ni Lot. Kaya nga po ay lumakad siya doon. It says there that it was actually like the garden of the Lord. So Lot here made a choice purely based on what he could see. So dito ating mapapansin na ang tao sa pamagitan po ni Lot ay talagang tumitingin sa panlabas na anyo, no? Na kung saan ay based on what he could see with his eyes. He cared only for the material abundance of the land. Yun pong nakikita ni Lot. At yan na nga po yung naging dahilan na kung saan ay makikita sa kasaysayan na ito pala ay isang lugar na kung saan ang kasamaan ay nandoon, no? He cared only for the material abundance of the land and cared nothing for how it would impact him and his family spiritually. Yung leksyon na kung saan makukuha natin ay hindi lamang mga kapatid natin tingin tayo sa labas, ano, kundi panlabas na anyo ng lugar o anumang mga bagay na kung saan ito po ay maging silo or trap sa atin na kung saan hindi po tayo ang ating kaligtasan ay nasa panganib, no? Okay, sabi po rito, as much as anything, faith means we do not walk by what we see. So yan po yung katotohanan dito na kung saan ay ang pananampalataya po according sa Hebrews ay is a substance of things unseen. So ang pananampalataya po ay hindi na focus sa mga bagay na ating nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, no? Faith means we do not walk by what we see. Ngunit dito sa buhay ni Lot ay nakita niya napakaganda kaya pinili niya po na lumakad doon. And hindi lamang doon sa kanyang nakikita, kundi tinitingnan niya na yes, I have this fruitful abundance
At yan na po yung tinitingnan ng tao, ano. Hindi natin inaalintana o yung pagkaalam doon sa tunay ni Diyos. Sabi rito, but by what we know to be true, ang dapat po na kung saan ay ang Panginoon, ito po ay hindi lamang sa paglakad sa mga hindi nakikita natin, kundi kung gaano ang ating pagkakaalam doon sa tunay na Diyos. For we walk by faith, not by sight. 2 Corinthians chapter 5, verse 7. Abraham walked by faith. Lot walked only by sight. So dito pinapakita po yung dalawang klase ng tao na kung saan ang isa ay maglalakad ayon doon sa kanyang nakita. Ngunit dito si Abraham, mga kapatid, ay binigyan niya ng pagkakataon si Lot na pumili. Kaya nga po ay dito ay pinili po ni Lot ang Sodoma. Pitched his tent even as far as Sodom. So malawak po ang kanyang inangkinalupa or nanirahan po siya doon. It was only this far for now, but later Lot became a leader of this sinful city, valuing only the things that can be seen, increases wealth temporarily, but Lot would eventually lost it all. So, kung atin pong mapapansin dyan, na kung saan ay sa kasaysayan ni Lot, pinili niya yung lugar na mainam sa kanyang paningin, ngunit sa kalaunan, sa katagalan, naging leader siya at yun na nga po ay hindi niya na-expect na ito ring mga bagay na ito ay mawawala sa kanya. Okay? So, pinili nga po ni Lot ang lupaing mainam sa kanyang paningin. Kaya nga po ay isang leksyon sa atin ito na bagamat sabihin natin na we walked by faith, but we need to trust in the Lord even we haven't seen. Hindi pa natin nakikita ay nandoon yung pananampalataya natin sa Panginoon. Okay, now, basahin po natin yung verses 14 to 15. Sinabi ng Panginoon kay Abram, pagkatapos na humiwalay si Lot sa kanya, itaas mo ngayon ang iyong paningin at tumanaw ka mula sa dakong iyong kinalalagyan, sa dakong hilaga, timog, silangan at sa kanluran, sapagkat ang buong lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi magpakailanman. Okay, so dito po ang promise ng Panginoon, ano? God promises the land to Abraham and to his descendants forever. So dito natin masimulan po yung mga pangako ng Panginoon na kung saan ay inuulit-ulit po ng Panginoon. Actually, this is a repetition of God's promises at mayroon pa rin pong pag-uulit po yan sa chapter 15. Dito po mapapansin natin na itong lupang pangako ay pinangako ng Panginoon sa kanya. Ngunit sa chapter 15, kung atin mong patuloy na pag-aralan, ay makikita rin natin doon po yung covenant ng Panginoon. So, after Lot had separated from him, ito na po yung mga kapatid, when God speaks or when God has to give promises, then doon talaga yung tinatawag natin, there is actually happened a separation and then there is a promise for the people of God. God wanted to talk to Abraham alone after Lot left. This was a promise made to Abraham, not to Abraham's nephew. So ang promesang ito ay hindi natutukoy sa pamangkin ni Abraham. Dahil noong nangako siya kay Abraham, ay sinama niya. Di po ba? Na kung saan ay pinaalis po siya doon sa Ur of Chaldeans at sinabihan ng Panginoon na lumakad ka, umalis ka diyan at pumunta ka sa lupang pangako na aking
ibibigay sa iyo. Ang nangyari mga kapatid ay sinama niya ang kanyang pamangkin. Kaya nga po yun ang naging kasaysayan nila na kung saan ay pagkatapos ay kinikonsider niya po na nagkaroon ng drought, nagkaroon ng tagutom doon sa Canaan, ay umalis po siya at pumunta ng Egypt. At nung pumunta siya sa Egypt, doon po ay nagkaroon siya ng another na pagkakamali, mga kapatid, na nagsinungaling po. Na kung saan ay ginamit niya ang kanyang asawa just to preserve himself, na kung saan ay kung ano ang maging kalagayan ng kanyang asawa na pinakilala ng kapatid, ay ganun din ang pagkaloob sa kanya ng mga taga-Ehipto. Kaya si Paraon ay talagang noong nalaman niya po ang nagkaroon ng salot, nagkaroon ng problema doon sa Ehipto, ay kinonfront ngayon ni Pero sa Abraham at pinalis sa Ehipto. Kaya dito po ay bumalik sila at nakabalik nga po sila at pinapili na po ni Abraham si Lot dahil nagkaroon ng contention, na nagkaroon ng awayan doon dahil sa pag-aari na kung saan ay mayroon talagang pag-aagawan at minsan ay ito po ang maging dahilan ng paghihiwalay, no? So this is actually a repetition of God's promise to Abraham, na kung saan sabi nga po, all the land which you see, I give to you. God also wanted to remind Abraham that even though Abraham had been generous enough to grant some of the land to his nephew Lot, God still said the land belonged to Abraham. So ganun pa man ay bagamat binigyan niya po ng pagkakataon na si Lot ay makapili po ng lupain na kung saan maninirahan, ay God declares that this land belongs to Abraham. So yan po ang ating makikita dito, na kung saan ay ang Panginoon ay talagang pagkatapos nagkaroon ng hiwalayan, ang Diyos po ay nagkausap kay Abraham at kanyang muling sinabi na itong lupain na kanyang nakikita ay pagkaloob sa kanya. Na kung saan ay ito po yung pangako na ipagkaloob ang buong nakikita niya. So, ibig sabihin, mga kapatid, kahit na yung lugar na kung saan ay si Lot ay nandoon, ay yun pa rin po ay pag-aari ni Abraham. Okay? Now, verse 16. Tingnan po natin. Sister Veronica. Okay. Gagawin kong parang alabok ng lupa ang iyong binhi, at kung mabibilang ng sino man ang alabok ng lupa, ang iyong binhi ay mabibilang din. Okay, so dito natin mapapansin, mga kapatid, na kung saan I will make your descendants as the dust of the earth. Oh, mabibilang po ba natin yung dust of the earth? Di po ba hindi, ano? So this was actually a quite promise to make to a childless man in his 70s or 80s. So dito ay talagang may pangako ang Panginoon na mula kay Abraham ay dito dadami yung kanyang lahi. So yet Abraham knew to walk by faith and not by sight. So ang pagtitiwala ni Abraham ay nandoon na kung saan hindi lamang siya sa kanyang mga nakikita, kundi lahat po ng kanyang hindi nakikita na pinangako ng Panginoon ay ipagkaloob sa kanya. Kaya sabi rito, your descendants, again, this promise of many descendants was made to Abraham when he lived in Ur of the Chaldeans. Yun po yung ating napag-aralan na last time sa chapter 12, na kung saan ay sinabi ng Panginoon mula noon sa Ur na umalis ka dito dahil ilalagay kita sa lugar na kung saan padadamin ko ang iyong lahi. At yun na nga po ay nagkaroon ng drought, at binabalik po natin yan na kung saan yan po ang kabahagi sa kasaysayan ng buhay
ni Abraham. Bagamat sabihin natin na he is the father of faith, but yet he was also tested in all points na kung saan ay nasubukan na mayroon din po siya pagkukulang. Kaya dito ang praise and honor will be going back to God because He is the one that glorifies and make it possible for Abraham to be in God's sight. To assure Abraham, God repeated the promise. Kaya ang Panginoon po ay hindi talagang nagbabago. Kundi inulit-ulit niya po kung gaano kaimportante po ang kanyang pangako na ipagkaloob sa kanyang bayan. Ano? Na kung saan ay gagawin niya na gaya ng alabok sa lupa ang kanyang mga inapo or kanyang lahi na kung saan ay ito ipinangako ng Panginoon na paparamihin at ito ang magpuno ng lupa. Kaya nga po ito'y tiyak na binabanggit at sinuulit po ng ating Panginoon. Okay, verses 17 to 18. Tingnan po natin. Tumindig ka, lakarin mo ang lupain, ang kanyang haba at luwang, sapagkat ibibigay ko ito sa iyo. At inilipat ni Abraham ang kanyang tolda at humayo at nanirahan sa gitna ng mga punong ensina ni Mamre na nasa Hebron, at siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon. Amen. Okay, so yun po yung talagang ganun din po ang ginawa ni Noah noon, ano? Nung paglabas doon sa arka ay talagang kwan po na siya ay nagtayo ng dambana o ng altar to serve and to worship the Lord. Ganun po ang ginawa ni Abraham na kung saan ay inutusan po siya na tumayo ka at lumakad sa lupain sa kanyang lawak na ito ay nakikita niya po at yun na po, nagkaroon siya ng token. As a token of Abraham's reception of the land by faith, God wants Abraham to explore the land of promise, to walk through it as if it were his, though he did not have a record of ownership to the land yet. Wala pa siyang pinanghawakan na papel para doon sa lupain. Ngunit kanyang inaasahan po na by faith ay mapasa kanya po yan. So, nilakad niya at yun na nga po ay nagtayo po siya ng dambana na kung saan doon po siya nagpasalamat at render ng papuri sa ating Panginoon. In the same way, God wants us to explore a land of promise for us. His word, where God has given to us exceedingly great and precious promises. 2 Peter chapter 1 verse 4, where he has given us all things that pertain to life and good godliness. 2 Peter 1:3. He wants us to walk through this land, possessing it by faith. So yan po yung makikita natin dito sa bahaging ito sa buhay ni Abraham na kung saan he walks and he worship the Lord, na kung saan ay pinakita rin ni Abraham dito na kung saan ay mayroon po siyang pananampalataya na bagamat wala pa siyang katunayan na sa kanyang lupa ito ay kanyang sinasampalatayanan dahil ang Diyos ang may-ari ng lupain. Okay? So, he dwelt by the terebinth trees of Mamre, which are in Hebron. The name Mamre means vision, and Hebron means communion. So, diyan natin makikita na even the name of the place is actually depicted as there is vision na kung saan na hindi pa po nakikita yan. So Abraham once again walked in the Lord's vision for him and in communion with the Lord, because that was actually God's promise that they will dwell in that land wherein God has promised na binabalik lang po ng Panginoon, na nandito po ang nais ng Panginoon na manirahan sila. Kaya nga po ay dito magtagumpay ang buhay ni Abraham. Kaya nga ang kanyang ginawa as response to God's blessing and
yung promise ng Panginoon. He built an altar there to the Lord. And then this altar is actually a token of his thanksgiving to the Lord. He lived life in constant awareness of the need for the sacrificial atonement and covering. So yan po mga kapatid, no, na kung saan ay matapos na tayo po ay nakatanggap ng mga pagpapala mula sa Panginoon, ay ang nais at dapat po nating gawin ay magpapasalamat, worship God, and praise Him for all the things that He has given, na kung saan ay yan po ay pinagkaloob ng ating Panginoon sa buhay din po natin. So sa ating pamumuhay, ganun din po ang mangyari nawa, na kung may mga pagpapalang dumarating sa atin po, ay huwag tayong maging self-centered, na kung saan ay sa atin lamang na magsaya dahil sa mga pagpapalang yon, kundi sa halip mga kapatid ay atin pong bigyan dangal at papuri ang Panginoon sa mga biyayang ating natatanggap. Okay, this is the part of our worship today, na kung saan ay nawa ang promises ng Panginoon ay makwan din natin, malasap din natin. Paulit-ulit po ang Panginoon na hindi po siya nagbabago sa kanyang mga pangako. At kung kanyang pinangako ito sa kanyang mga anak, sa kanyang bayan, ay mangyari din po yan sa atin, na hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Okay, so any reflection po dito sa ating napag-aralan ngayong umaga, na kung saan ay God's promise again and confirmation. It was confirmed that this land, and even nangako ang Panginoon na siya po ang maging daluyan ng pagpapala, na siya po ang maging ama ng maraming kaapuhan. So ang descendants niya po ay dadami tulad ng alikabok o ng dust of the earth. Okay, so any reflection po mga kapatid bago tayo mag-close sa ating worship this morning, na atin pong natunghayan ang mga promises ng Panginoon na kanyang inulit, at sa pamagitan po ng paglakad sa pananampalataya ni Abraham, will continue on succeeding or maging successful sa kanyang buhay. Okay, any reflection? Just unmute your microphone. Sige po, Sister Veronica. Good morning po. Good Sa morning. akin naman po is yung parang lagi ko pong naririnig na if hindi will ni Lord sa'yo, kahit anong gawin mo, kahit anong ipilit mo, kahit na gawin mong maging maganda buong lakas mo, kung hindi para sa'yo yun, or hindi plano sa'yo ng Panginoon, hindi mapapasayo. Yung parang ganun. And then, if plano naman yun sa'yo ni Lord, kahit din anong gawin mong walang makakapaghadlang doon. Parang si Abraham, kahit mas pinapili niya si Lot sa lupain na gusto niya, still, nandun pa rin yung pangako ng Panginoon na nilet go niya na, sinurrender niya na, pero still, nandun pa rin yung pangako ng Panginoon sa kanya na maaasam niya yung lupang pinangako sa kanya. Parang ganun po. So, yun po, no, na makikita natin dito na yes, alam niya na ang lupain ito ay pinangako ng Panginoon sa kanya. Pero ganun pa man ay talagang pinagkaloob niya po yung privilege yun sa kay Lot, na mapili niya yung makita niya na maganda. Kaya doon po ay pinapakita din po sa kasaysayan ng Biblia na mayroon din pong dalawang daan, no? Na ang iba ay gusto lamang doon sa easy way, doon sa mga green pasture, kung sasabihin pa natin, na they are looking at those green pasture na kung saan ay gusto nila na umangat sa buhay. Pero mga kapatid, kung hindi po yan ipagkaloob ng Panginoon, kahit magkaroon ka pa ng kayamanan sa lugar na yan. Kaya dito,
sa chapter 14 po, makikita natin na kung ano ang nangyari kay Lot. At yun din po yung providence ng Panginoon na gusto rin ng Panginoon na iligtas si Lot mula doon sa lugar na kung saan kanyang pinili. So ganun pa man ay naging kwan din si Lot actually. Bagamat siya naging leader doon or yumaman siya doon, atin po yan matunghayan sa ating sunod. Bukas po ay mapag-aralan po natin yung chapter 14 na kung saan yumaman siya at nais ng Panginoon na iligtas siya at nalaman yun ni Abraham. Kaya nga po ay nagkaroon din po siya ng plano to deliver. Kasi nasakop nga po, nagkaroon po ng awayan doon sa lugar na yon. So atin po yung mapag-aralan bukas na kung saan ay may mga consequences ang ating mga choices. Na kung pinili po natin yung green pasture, we may be trapped there. At mabuti lang kung mayroong magligtas sa atin dyan. Kung wala, katulad dito kay Lot, buti lang nandyan yung uncle niya na magligtas sa kanya. Kung wala, mananatili siyang bihag doon. So yan po yung mga bagay na kung saan ay mapapansin po natin dito sa biblical history. Kaya binabalikan po natin ang biblical history so that we can learn because it will happen again in our life. Even we say, this biblical history, Genesis, is not so important. Mga kapatid, importante pa rin na atin po maunawaan na itong mga bagay na ito ay mga leksyon po sa atin. There are spiritual lessons and insights that we can glean from this na kung saan ay ma-apply po sa ating buhay sa pamagitan po ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Dahil wala po talaga tayong magagawa. Katulad po dito sa nangyari, no? Na iligtas mo yung buhay mo pero babalik ka pa rin doon sa mga pagkakamali mo na ginawa. Kasi you must learn a lesson from those experiences that you have experienced. Kaya pinararanas po tayo, Sister Veronica, no? Makaranas po tayo ng mga pagsubok dyan na kung paano tayo tatayo. Kung dito nakita natin na na-bless tayo sa pag-aaral natin ng salita, may mga tao na magsabi sa iyo, iwasan mong mag-aral dyan dahil ililigaw ka niyan. Paano ililigaw kung ang pinag-aralan ay Biblia? At sabi nga po natin yung ating basis of our standing in the truth is to the law and to the testimony. Kung hindi po tayo nagsasalita ayon doon, then walang liwanag po sa atin. So, yan po ang mapapansin natin na kung saan ay Satan doesn't like that his people, even to those who are looking for the truth, yung mga nagnanais pa, noon na hindi ka nagnanais, yung parang wala lang ba, careless ka lang, mamuhay ka lang ng okay lang, ay wala namang nagtututol sa iyo. Hindi ka hinahanap o hindi ka pinupuntahan tapos maging faithful ka na, sister, ganito, ganyan. Pero kung naging faithful ka nga, ngayon, na makita nila na marami ka nang alam at malaman nila na nag-aaral ka nito, ay yun po ang mangyayari. Huwag ka mag-aaral dyan. So yun po yung mga test natin. Na kung saan ay, kung nakita natin na kung saan yun po yung direksyon ng Panginoon na tayo po ay na-bless at umangat po yung ating spiritualidad. Marami pong nangyari dyan na kung saan nag-aral nitong present truth. Nung pagdating doon sa church, na nireject na po ng kanyang pamilya, ng kanyang mga kamag-anak, ay nakuan din po. Ayaw niyang i-reject siya. So, yun po yung compromises. Mag-compromise ka na hanggat sa huli, mga kapatid, mawawala ka. Nangyari po yan sa aking pamilya, sa kabahagi po ng mga friends ko, pamilya na kung sanay, mga uncle, mga tiyo, nakuan mo yan. Nakaalam po sila ng mensahe, pero because of this persecution inside the church, ay mawawala. At hanggat mawala na talaga, mga kapatid, alam nila na ang mensahe ay totoo. Pero
dahil doon sa mga threat na mangyari, mawalan ka nito, mawalan ka ng ganyan, ay yun po, ay they are just walking not by faith but by sight. Na kung saan nila lang naranasan na paano na kaya, Panginoon, kung mawala na ako ng kaibigan, mawala na ako ng suporta, hindi na ako kilala sa ganito, hindi na ako makapag-participate sa ganito. Yan po ay mga actually peripheral na dapat isang tabi kung tayo po ay nagfo-focus sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, ang hindi magmahal ng labis doon sa mga sa nanay, sa father, nang masigit sa kanya ay hindi magiging kanyang lingkod. Yan po mga kapatid. Now we need to stand for the truth. We need to stand for what is right. And not only for what is right, but to those things that are righteous. Kasi marami talaga mga tao, mga kapatid, na kakaalam ng tama, pero hindi ginagawa. Yun po yung pagkakaiba, na marami kang alam na tama, pero hindi makikita sa buhay. Yan po ang makikita natin sa iglesia. Yes, may mga pastor tayo marurunong, matatalino, may alam sa propesya, pero ang tanong, are they applying it, and can it be seen in their lives? Okay? So yan po yung ating devotional and prayer for this morning, na kung saan ay ang Panginoon ay hindi po sisimplang sa kanyang mga pangako, kundi kanyang talagang tinututukan yan at binabalik-balik, na kuminsan ang tao ay nakakalimot. Okay, so alalahanin natin lagi na ang pangako ng Panginoon ay nandyan, na kung may mga pagsubok man na dumarating sa ating buhay, Sister Veronica and Sister Vanjie, ay patuloy po na magtiwala sa Panginoon. Panginoon, pinangako mo sa akin ng ganito eh. Nakita ko na itong totoo. Kaya't Panginoon, tulungan niyo po ako na tumayo, dahil hindi ko po kaya. Dahil marami pong mga kaibigan na mawawala. Pero ikaw po ang aking closest friend right now, na kayo po ang siyang magpapala sa akin, na magpapatibay sa akin, dahil wala akong kakayanan. Nawa ito po ang diwa ng ating mga isipan at panalangin sa ating pagtatapos. Okay? Tayo po ay manalangin. Dakila at mahabagin po naming Ama na nasa langit ka, kami po ay nagpapasalamat ng lubos, dahil po sa kagandang loob na inyong pinamala sa bawat isa sa amin, na kayo po ang siyang tapat na Diyos, na nagpapakilala at nagka-confirm ng inyong mga promesa, ang mga handog po ninyo sa inyong bayan. Sa amin mga personal na buhay, Panginoon, amin pong alam na marami pa pong mga pagsubok na darating sa aming buhay. Ngunit ang kalakasan po namin ay nasa inyo. Kaya't aming sinasampalatayanan na sa pamagitan po ng inyong banal na Espiritu ay tulungan nawa kami na matagpuan at mananatili, na kami po ay bukas at matibay sa aming pagtitiwala sa inyo, na kayo po ang umaawak ng aming buhay. Salamat, Panginoon, at amin pong tanggapin sa umagang ito ang inyong pagpapala, dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, so God bless you po sa lahat ng ating mga kaibigan, mga kapatid na sumusubaybay. Sorry. Pasalamat po tayo sa Panginoon, dahil siya ay nagbibigay sa atin ng biyaya sa lahat ng araw. Okay? Aawitin natin yung mga papuri, pagpasalamat sa Panginoon, na kung saan ay dakila ang kanyang pangalan, na siyang ating Diyos. Okay? God bless you po sa lahat. Okay, thank you, Sister Veronica. God bless you to your family.